Magandang araw mga kaibigan. So, ilang oras na lang, magsisimula na po ang dambuhalang rally, peace rally ng mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. 13 different locations sa ating iba't ibang panig ng Pilipinas. Okay, may mga nag-aakusa. Hindi natin sila masisi, no? Kanya-kanyang political perspective na ito daw peace rally ng Iglesia ni Cristo ay ang totoong pakay nito para iligtas si VP Sara sa napipintong impeachment complaint or trial sa kanya. Parang warning sa mga lawmakers na itigil nyo yan dahil mareresbakan kayo ng iglesia pag i-endorse nyo ang impeachment. Something like yan. May mga napanood akong vlogs. May mga nabasa akong comments na hindi sila naniniwala na para talaga sa kapayapaan itong rally ng Iglesia ni Cristo ngayon, araw na ito, na sinusuportahan ng madami. Number 1 na yan, yung Kingdom of Jesus Christ. Yung grupo ni Pastor Apollo Kibuloy, nagpahayag na ng suporta. Then, iba't ibang sektor ng society, religious groups, makikiisa rin sa rally kasi open. So, tungkol sa bagay na yan, nagsalita si Congressman Dante Marcoleta, isa sa mga prominent na member ng Iglesia ni Cristo. In-interview siya sa radyo, Billionario News Channel at the forefront. So, hindi pala radyo, basta. So, dito, may post itong Radyo Pilipinas. Title is, Marcoleta says it is rally for peace. INC does not take sides. Yan. So, ito, pinabuluhanan, pinasinungalingan ni Congressman Marcoleta na ang rally ngayon ay hindi para kay VP Sara. Para sa kapayapaan kasi, sino ba ang unang nagsalita? Di ba ang Pangulo? Actually, parang, parang, I don't know kung sinadya ba o parang nag-leak lang yung text messages ni Pangulong Marcos sa mga kongresista na sinasabi niya, huwag nyo nang ituloy yan dahil hindi nakakatulong sa mga Pilipino. It should have been a private message from the President to the congressmen o congresswomen. Nag-leak. Later on, inamin ng Pangulo nga, totoo nga, yan ang kanyang opinion. Yan ang kanyang panawagan na huwag ituloy. Yan ang background. Ano ba yung panawagan ng Pangulo? Tama naman. Para sa akin, tama. Panawagan yon ng pagkakaisa. Kasi ang impeachment is dividing the country. Ang mga bumoto kay VP Sara, yung 32 million, karamihan yan, magre-reklamo pag ituloy ang impeachment. So, madidivide ang ating bansa. Pag na-divide ang ating bansa, ang maapektuhan ang mamamayang Pilipino. Apektado. Kung na nga tayo, ang taas na nga ang presyo ng bilihin. Inflation, hindi na mapigilan. Ang taas. Halos lahat nagre-reklamo na sa taas ng presyo ng bilihin. Ito, sasabayan pa ng Trump effect. Ano yung Trump effect? Pag-upo ng Trump administration by January 20, expected tataas ang dolyar. Yung lalakas ang dolyar. Hihina ang peso. Baka abot ng 60 pesos ang exchange rate ng $1 to peso, 60. So, maapektuhan, magkakaroon na naman ng inflation dahil sa paglakas ng dolyar. So, outside the forces telling us na medyo kailangang
gagawa tayo ng mga hakbang para ma-mitigate yung adverse effect ng paglakas ng dolyar. So, lalakas ng dolyar, ng piso, sasabayan pa ng political instability. Ano na nang mangyayari sa mga political leaders? Walang problema sa kanila kasi may pera. Hindi sila magugutom. Yung impeachment na ito, ang makikinabang yung mga may ambisyon sa 2028. Kaya gusto nilang ipa-impeach. Tanggalin si VP Sara as Vice President dahil madidisqualify na siyang tatakbong presidente sa 2028. Yun ang ultimate motive ng impeachment. Mayroon ding grupo dyan na galit kay VP Sara dahil anti-terrorist o pupulbusin ni VP Sara ang mga terorista, yung mga nanggugulo sa bayan, nagpapahirap. Kaya yung grupo na yan, yung Makabayan Black, sila yung nangunguna na ma-impeach. So, sila ang nagkaka-interest na matanggal ang VP Sara, yung nasasagasaan ni VP Sara. Ngayon, ang Pangulo nagsalita na, ang Iglesia ni Cristo, sumusuporta lang sa panawagan ng Pangulo. Okay, so ito yung, basahin ko lang itong statement ni Congressman Marcoleta. Sabi niya, the INC does not take sides. That is a categorical answer. There, sabi niya. So, the INC would not take sides. The INC would like to see people like the Vice President and the President to work together. That is the essence of good government. Oh, di ba? Sabi niya, the rally aims to promote peace and unity amid political tensions. Oh, ang ganda. Dagdag pa niya, I think it is only a peace rally advocating it is a rally for peace. That's all. I think the INC wants to send a message across the nation that peace is a factor in achieving development and progress in the country. Because INC believes that peace can only be achieved by uniting our people. And this unity can be best demonstrated by our leaders. So, ang sarap ng yung pag-asa nung after yung 2022 election, nung nanalo na ang unity. Di ba, punong-puno tayo ng pag-asa. Na talagang bayan babangon muli. At nakakalungkot po, after more than 2 years, bungkag lapinig, wala na. Parang irreconcilable na ang unity Marcos Duterte. But, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sana magkabalikan pa. O kung hindi man magkabalikan, yung ma-diffuse yung tension. So, itong impeachment, pag magtutuloy ito, lalong lalala ang political instability o tension sa bansa at hindi po makakatulong sa ordinaryong Pilipino. Kaya ako, personal ako nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo. Itong gagawin nilang rally. Naniniwala ako na para lang talaga sila sa kapayapaan, incidental na lang, byproduct na lang, yung matutulungan ng rally na ito si VP Sara kasi hindi na matutuloy ang impeachment. Yun lang. Kaya lang, kahit matuloy ang impeachment, granting na makagather ng enough signatures, yung mga nag-complain, yung nag-file, makakuha sila ng 103 signatures para ma-endorse. Wala pa rin. Pagdating sa Senado, marami ang nagsasabi, mga political analysts, and I agree with them, na hindi makakakuha ng enough votes ang impeachment para ma-impeach o matanggal si VP Sara. Sobra 8 na ang identified senators na boboto para sa acquittal ni VP Sara. Oh, baka
ang Pangulong Marcos, in his wisdom, nakita niya na nga gano'n ang mangyari, kaya inunahan niya na. Huwag niyo nang ituloy. O, di maganda kung huwag nang ituloy. So, let's wait and see. Bukas hanggang makalawa. Ngayon, ang opening ng session ng Congress. So, sabi ni House Secretary General Velasco, they have only 15 calendar days to session. So, kung susundin yung buong proseso, wala na, bitin na sa oras, hindi na mag-prosper yung impeachment. The only way, fast track, is to gather 103 signatures. So, starting tomorrow until February, ang target ng Makabayan Bloc, February 7. Makakuha na sila ng 103 signatures at iaakyat na ang impeachment complaint sa Senado at magsimula na ang impeachment trial. So, good luck sa Makabayan Bloc kung makakuha ba kayo ng 103 signatures. But to me, nagpapasalamat ako sa rally na ito kasi itong rally na ito is magbigay ng, I don't know kung palaisipan sa mga kongresista kung pipirma sila sa endorsement o hindi. Kasi, hindi mailingid ang katotohanan na block voting itong iglesia. Ganun lang. So, kung gusto mong ma-endorse ng iglesia, ikaw, local politician, ikaw, kongresista, mag-re-elect ka ngayon, tatakbo ka, decision nyo na yan. Kung sumunod ka sa panawagan ng iglesia, hindi ka pipirma, di mabuti. Expect their endorsement. Pag suwayin mo naman, pasensya na lang. Most likely, hindi ka i-endorse ng iglesia ngayong Mayo 2025.